Okay, magandang gabi sa inyong lahat at dadako na po tayo sa ating talakayan sa gabing ito. May kinalaman sa Daniel, Book of Daniel. Pero bago tayo dadako sa ating pag-aaral, imbitahan ko kayo sa isang panalangin. Tayo po'y manalangin. Aming dakilang Diyos, maraming salamat, Amang Banal, sa inyong pangunguna, gabay, sapagkat magkakasama kaming mag-aaral, kasama ng aking taga-subaybay sa gabing ito. Ang aming panalangin, inyong pagpapalain kaming lahat. Ako na nagtuturo at kasama ng mga nanonood at nagsubaybay sa mga katotohanan na kanilang matuklasan mula sa aklat na ito. Ang aming hangad at dalangin, Panginoon, samahan ang aming pag-aaral ngayong gabi. At maaari ba, Panginoon, ay pagkatiwala namin ito sa inyong banal na kamay, pangunguna ng banal na Espiritu, na amin itong matapos na may basbas ng kalangitan. At ang aking hiling at dalangin, dadalhin mo ang bidyong ito sa bang sulok sa buong mundo upang malaman ng marami ang nilalaman. At umaasa kami na sa inyong gabay, Panginoon, marami pong mga taong maliligtas. Salamat, Amang Banal, sa pagdinig mo sa aming dalangin. Gagamitin mo lang kami na inyong kasangkapan, instrumento sa pagliligtas ng marami. Salamat sa pagdinig mo, Ama, sa aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Magandang gabi sa inyong lahat at sa nagdaang 6 na gabi ating napag-aralan ang historical portion mula chapter 1 hanggang chapter 6. Ngunit ang chapter 2, dalawa po ang napapaloob doon. History at ang prophetic. Kasi lahat ng prophecy sa aklat ng Daniel, nakapattern siya sa chapter 2. No? At atin yang matutunan habang ating pag-aralan ang chapter 7. Dadako tayo sa ating pag-aaral, no? Pero may mga prinsipyo akong tinuturo bawat kapitulo na pag-aaral sa ano. Pinaturo ko na ito sa chapter 1, pero iulitin ko ito kasi lilipat tayo ngayon sa prophetic portion ng aklat ng Daniel. Kasi ang aklat ng Daniel nahahati siya sa dalawa, historical portion at saka prophetic portion. Ang historical 1 hanggang 6 chapter, 1 to 3, 4, 5, 6, mga ang kasaysayan po yon sa bayan ng Diyos habang sila naalipin sa Babylonia. Pero ang chapter 7 hanggang 12, prophetic po siya. At naglalaman po ito ng mga hula may kinalaman sa huling panahon. No? At itong dalawang aklat, dalawa po ang focus niya. Ang unang chapter hanggang 6, ang kasaysayan po ito, no, ng digmaan ng bayan ng Diyos nang nilusob sila sa Babylonia. Ang bayan ng Israel nagiging bihag sa Babylonia. Ngunit ang chapter 7 hanggang chapter 12, iba po ang ating focus na ating talakayan sapagkat ang spiritual Babylon, ito naman ang umaatake sa heavenly Jerusalem at ang bayan ng Diyos na alipin naman niya. No? Ang focus naman natin, ang sanctuary sa unang historical portion, ang kanyang pakipagdigma, sanctuary sa lupa. Ngunit ang prophetic portion, ang pakipagdigma ng maliit na sungay sa santuaryo sa langit. At kung paano nabihag, no, at nadaya ang bayan ng Diyos sapagkat may mga katotohanan siya na ibinagsak mula sa paglilingkod ni Jesus Christ sa langit, ibinagsak niya sa lupa. At atin yang tatalakayin sa gabing ito, no, habang tatalakayin natin ang prophetic book ng chapter. Kaya nga ulitin ko, ang aklat ng Daniel, naglalaman po ito ng historical book. Ito po yung mga chapter at ang mga prophetic book mula chapter 2, 7, 8 to 12. At kapag pag-aralan natin ang mga chapter sa prophetic chapter ng aklat ng Daniel, ay i-interpret po natin siya na magkakaiba. Nung unang chapter, 6 chapter na ating pinag-aralan natin yon as a typology. Ngayon, atin namang pag-aralan ang tinatawag na historicist principle of interpretation. No? Paano natin ito pag-aralan? No? Ang prophetic portion ng 2:7, 8 to 12, ang gagamitin nating prinsipyo ang historicist principle, no? We must use the principle of historicism to interpret them. Ikalawang paragraph, no? Paano natin siya i-interpret, Brother John? Ganito, they begin in the days when the prophet truth,
magpasimula ang ating pagpapaliwanag mula nang ito'y isinusulat ni Daniel, no? And they fulfill the course of history without the interruption until Jesus will set up his everlasting kingdom. In other words, the prophetic book of Daniel have only one application. They do not have multiple fulfillment. Now, paano natin ito intindihin? Ganito po siya, mga kapatid. Kapag ating napag-aralan ang aklat ng Daniel, nakikita natin ang larawang metal. At itong larawang metal, nahahati po siya sa 5. No, ano po ang kanyang ulo? Ulong ginto. No, ang kanyang katawan, no, ang kanyang bisig ay pilak. Tapos dito sa bandang huli ay kasunod sa pilak tanso. At kasunod sa tanso bakal, at kasunod sa bakal ay ang magkahalo na bakal at putik na luto. At ating nakikita ang 6 na sit-up ng kaharian. At ang pinakahuli-hulihang kaharian na isit up ng Panginoon, ang kahariang bato. At atin na niyang natutunan na yun po yung kahulugan ng kaharian ng Diyos. At ating natutunan ang bawat metal nagsimbolo sa mga kaharian. Ang ginto ay ang Babylonia, ang pilak ay Persia, ang tanso ay Greece, tapos ang bakal ay ang Roman Empire. Mga empire po ito, no? At ang divided kingdom of Europe, yung magkahalong bakal at putik. At pagkatapos sa mga kaharian yan, no, ay magtayo ang Panginoon ng kanyang kaharian na hindi matatalo, hindi magigiba, hindi na mapapalitan, yung kahariang bato. No? Ang Babylonian Empire, Persian Empire, Grecian Empire, Roman Empire. Pagkatapos sa Roman Empire ay ang divided kingdom of Europe. Yung atin yung nakikita. At one application lang po yan. Kapag mangyayari na ang head of gold, hindi na yan mauulit-uli. At kapag pag-aralan natin ang historicis, kasama po nating pag-aralan ang history. Kasi ang prophecy sa Biblia, dalawa po ang ating pag-aralan, ang hula ng Biblia at ang kasaysayan. Hindi po ma-confirm ang hula ng Biblia na natupad kung walang kasaysayan. Kaya nga, yun po ang method of interpretation, historicis. At ating natutunan sa ating pag-aaral, mayroon pong 3 dapat nating maintindihan kapag pag-aralan natin ang prophetic portion. Kailangan ating i-apply dito yung principle of kayasam. Kapag mayroong chapter sa Daniel na mahalaga, kapag inuulit ito ng Panginoon sa kasunod na mga chapter o sa ibang mga chapter, for example, ang chapter 2, yung sit-up ng kaharian, inuulit niya yan sa chapter 7. At kapag uulitin niya yung prophecy sa Daniel 2, uulitin niya yan sa chapter 7, mayroon po siyang idadagdag. Ang una, kailangan maintindihan natin yung principle of kayasam. Ano ba ang magkakayasam? Yung ulong ginto at ang leon, parihong kaharian yan. Yan yung magkakayasam, yung chiastic form niya. Ang pilak at ang uso, siya yung magkakatuwang. No? Ang Grisya at ang leopard na 4 na pakpak, sila din yung magkakatuwang. No? Ang Roma at yung hayop, no? Mapapansin niya yung Europe at yung mga 10 sungay, sila yung magkakatuwang. No? Pero mapapansin niyo, tandaan niyo kapag inuulit ng Panginoon ang isang pangitain, kasunod na chapter, mayroong tinatawag na repeat and enlarge. Kapag uulitin niya yung isang kapitulo, sa kasunod na kapitulo, mayroon siyang idadagdag at ipapalawak. No? Sa chapter 2, wala kang makikita na judgment. Sa chapter 7, mayroon siyang ini-introduce na judgment. At itong sa chapter 7 na judgment, inuulit niya uli ang pangitain, sa chapter 8, nababago ang mga hayop. Ano na ang mga hayop sa chapter 8? Sa chapter 7, mababangis na hayop. Pagdating sa chapter 8, domestic sanctuary animals. Anong ibig sabihin? Ang mga hayop na ginagamit niya, hindi na ito mababangis kundi ginagamit ito sa paglilingkod sa santuaryo na magiging kabayaran ng kasalanan. Bakit? Kapag pag-aralan itong judgment, hindi ito maintindihan kapag hindi pag-aralan ang santuaryo sa ilang.
kung paano mapapatawad ang kasalanan, kailangan pag-aralan ang santuario. Kasi ang judgment, may kinalaman ito sa ministry ni Jesus sa santuario, at hindi po maintindihan ang judgment kapag hindi pag-aralan ang santuario. At kailan niya ipapatayo uli ang santuario? Kapag ang Persya magbigay ng utos na papauwiin ng Israel mula sa pagkabihag para itayo ang templo. No? Kaya nga, ipinalitan ng Panginoon ang mga hayop dahil inalis na rin niya ang Babylonia, dahil ang bansa na magbibigay utos na papauwiin ang Israel para itayo ang templo ay ang Persya. Kaya nga hindi na niya sinama ang Babylonia. No? At ang judgment, ang kayasam naman niya ang 2,300 days. Bakit? Kasi magpasimula ang judgment ni Jesus Christ kapag matatapos ang 2,300 days. Inyo yung maintindihan sapagkat dito na po tayo sa prophetic portion, nasa chapter 7 tayo. At bukas, ating pag-aralan bukas ang pagkakaiba, no, sa literal Babylon at saka spiritual Babylon. Mayroon po tayong tatlong comparative study. At pagkatapos sa 10 comparative study sa pagkakaiba sa literal Babylon at saka spiritual Babylon, no, sa Apokalipsis, inyo yung maintindihan. Kasi bago tayo lalapit sa Apokalipsis, titiyakin ko na maintindihan ninyo ang spiritual Babylon sa Daniel. Kasi kung hindi ninyo maintindihan ang spiritual Babylon sa Daniel, hindi din ninyo maintindihan kapag tatalakayin yan sa Apokalipsis. Kasi mahalaga po ang talakayan na ating pag-aralan dahil may kinalaman po ito. Kasi ang spiritual Babylon, tumutukoy po ito sa malalaking relihiyon natin ngayon sa ating kapanahunan, pero ang mga tao walang alam. No? Maraming sumasamba sa diablo, so ang sinasamba pala nila hindi Diyos, kundi si Satanas, dahil walang alam. Kaya nga, ito yung layunin natin sa The Gospel of Jesus Christ, ibibigay namin sa inyo ang mga katotohanan na dapat ninyong malaman para hindi tayo madadaya. Mahandaan natin ang ating sarili sa pagdating ng Panginoon. No, magbibigay ako ng 6 na review bago tayo dadako ngayong gabi sa chapter 7. Una, si Nabucodonosor, no, kung paano nabihag ang bayan ng Diyos, ang ginawa ni Nabucodonosor, attack Jerusalem. No? At nabihag ang bayan ng Diyos sa Babylonia. Ganon din ang mangyayari sa spiritual Babylon. Ang spiritual Babylon will attack the heavenly Jerusalem. No? Ang unang dahilan kung bakit mabihag ang bayan ng Diyos, ang gagawin ng Babylonia, atakihin niya ang templo ng Panginoon. Ang literal na Babylon, inaatake niya ang templo ng Panginoon sa Jerusalem. Pero ang spiritual Babylon, ang atakihin niyang templo, yung templo sa langit. Kasi dalawa po ang templo tabernakulo ng Panginoon. Ang ginawa ng Panginoon na tabernakulo sa ilang at sa Jerusalem, copy yun sa tabernakulo sa langit. Ngunit ang spiritual Babylon, ang tabernakulo sa langit, ang kanyang inaatake. Yan yung dapat nating maintindihan. At kapag pag-aralan natin ng chapter 2, kapag natin natutunan sa chapter 2 ng Daniel, the future is in the hand of God. No? Ating natutunan yon na ang kinabukasan ng mga kaharian na nasa kamay ng Panginoon. Hindi tayo matatakot kapag sa ating kinabukasan dahil ang kinabukasan nasa kamay ito ng Diyos. Sa chapter 3, ating natutunan ng pinag-aralan natin ang chapter 3 ng Daniel, no? Nagkakaroon ng conflict over the commandments. Ang hari na si Nabucodonosor nagpatayo ng larawang ginto upang sambahin. No, ito yung batas ng tao. Pero sinunod ng 3 kaibigan ng Daniel ang batas ng Diyos. Kaya nga mayroong conflict between the commandments of God and commandments of men. Ang chapter 4 ating natutunan the price of pride. No? Ang kabayaran ng pagmamataas sa sarili. Si Nabucodonosor nagmamataas sa sarili, ibinababa siya ng Panginoon, ginawa siyang hayop. At nung siya'y nagsisisi, kinikilala niya ang Diyos sa langit. Naligtas si Nabucodonosor. No? Ang chapter 5 ating natutunan, the taste of obedience. Nalaman ni Belshazzar ang tama, pero yung tama hindi niya ginagawa. At nahulog
ang Babylonia sa Medo-Persia. At ang chapter 6 ating natutunan ang truth preserve. Napipreserve ang katotohanan sa pamamagitan ng pagtayo ni Daniel sa kautusan ng Panginoon. Tapos ang chapter 7, truth challenge. At dito tayo ngayong gabi sa ating pag-aaral sa chapter 7. At dito na po tayo sa prophetic portion sa aklat ng Daniel. No? Ating pag-aralan ang aklat ng Daniel. Dito tayo sa verse 1. In the first year of Belshazzar, king of Babylon, had a dream and vision of his head upon his bed. Ulitin natin. In the first year of Belshazzar, king of Babylon, Daniel had a dream and vision of his head upon his bed. Then he wrote the dreams and told the sum of the matters. Kailan na naginip si Daniel sa kanyang panaginip? Unang taon ng paghahari ni Belshazzar. Bago pa matalo si Belshazzar sa Medo-Persia, na naginip na si Daniel nung unang taon. Pero sinulat ito hindi sa mga unang chapter kasi inarrange ni Daniel ang pagkasulat. Inuuna niyang sinusulat ang historical. Pagkatapos sa historical, kanyang inumpisahang isulat ang prophetic. Kaya nga sa chapter 7, nilagay niya ang prophetic portion, prophetic chapter sa aklat ng Daniel, at nang sinulat niya ito, kanyang isinasaysay na ang kanyang pangitain at panaginip nung una pang taon sa paghahari ni Belshazzar. Nung nakita niya dalawa po ang kanyang nakikita. Nakita niya sa pangitain at sa panaginip, at nung magkagayoy isinulat niya ang kabuuan ng mga bagay. Dito tayo sa verse 2. Sabi niya dito, I saw in my vision by night, and behold, the four winds of heaven were stirring up the great sea. At nakita niya sa pangitain sa gabi, at narito ang apat na hangin humihip sa malaking dagat. Nakita niya sa kanyang pangitain ang apat na hangin. At saan humihip yung apat na hangin? Sa malaking dagat. At the four great beasts came up from the sea. It's different from the other. Nang humihip yung malaking hangin sa dagat, lumabas ang apat na mga hayop. Ngayon ating intindihin ano itong mga hayop? Hayop na magkakaiba. Ito yung nakita ni Daniel na mga hayop na magkakaiba. Ang leon, ang uso, ang leopardo, at ang mababangis na hayop. Ngayon ating pag-aralan ito sapagkat ito po ay mahalaga. Kapag magbabanggit ang Biblia ng mga hayop, mga bansa po yun, at kaharian. Saan po natin yan mababasa? Ating pag-aralan ang mga Bible symbol o mga simbolismo sa Biblia. Kapag magbabanggit ang Biblia ng dagat na humihip yung hangin, nagsimbolo po ito ng people, language, and tongues. So mapapansin ninyo, yun po ay nagsimbolo sa mga tao. Revelation 17:15. Kapag magbabanggit ang Biblia ng hangin, nagsimbolo po yun ng gera at komosyon. Gera at mga kaguluhan. Ibig sabihin, nang humihip yung hangin sa dagat, ang mga tao nagkakaroon ng kaguluhan at gera. At resulta sa mga gera, lumalabas ang mga hayop. Ano po itong simbolo ng mga hayop, Brother John? Kaharian po ito at mga hari. Mababasa natin sa Daniel 7:17. Now ngayon, kapag magbabanggit ang Biblia ng mga sungay o sungay, nagsimbolo po ito ng kaharian at mga hari. Mababasa din natin sa Daniel 7:24. Kayo na lang ang magbabasa sa Biblia, binibigay ko lang sa inyo ang overview na madali nating maintindihan ang aklat ng Daniel. So, we are dealing here about Bible symbolism. Ang ating dito, kailangan maintindihan natin ang mga simbolo para madali nating maunawaan at maintindihan ang aklat ng Daniel. Dito tayo sa 17. Paano ba pinapaliwanag sa 17? Sabi niya dito, ang dakilang hayop na ito na apat ay apat na hari.
No, yung dakilang hayop, yung leon, yung oso, yung leopardo at yung mabangis na hayop, mga world empire po 'yon. Babylonian Empire, Medo-Persian Empire, Grecian Empire at saka Roman Empire. Kasi pag-aralan ninyo ang kasaysayan sa history, sa world history, ito po yung mga empire na bumabangon, no? At kasunod sa mga kahariang ito ay ang kaharian ng Diyos. Mamaya atin yang isa-isahin. At yung sabi niya dito sa verse 18, ito yung 4 na hari na babangon sa lupa, ngunit ang banal ng kataas-taasan magsisitanggap ng kaharian. Mayroong kasunod na babangon na kaharian, pagkasunod sa 4 na kaharian, kasi isi-sit up ng Panginoon ang kanyang kaharian. At sabi niya dito, at aariin ang kaharian magpakailanman, sa makatuwid bagay magpakailan-kailanman. Itong kaharian na ito, matatalo at matalo. No? Maggigera sila, gera ng gera, matatalo ang isang kaharian, isa naman ang babangon, pero ang huling kaharian hindi matatalo. Katulad ito sa chapter 2, no? Kaya nga ating pag-aralan ang unang hayop, ang leon. Ano po ang kahulugan nito, Brother John? No? Sabi ni Daniel sa verse 3 at verse 4. Sabi ni Daniel, and the first was like a lion. Ang unang hayop na kanyang nakita katulad ng leon, and had eagle's wings. No? I watched till its wing were plucked off. No? Sabi niya dito, and it was lifted up from the earth and made to stand on a 2 feet like a man, and a man's heart was given unto it. No, ang unang larawan, katulad siya ng leon, may pakpak ng agila. No? Mapapansin ninyo sa Old Testament, sa Exodus, nang binigay ng Panginoon ang 10 Commandments, sa Deuteronomy 5, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa lupain lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin sa pamamagitan ng pakpak ng agila. Napapansin ninyo ang leon, pakpak din ng agila. Ang ibig sabihin ng pakpak ng agila, by divine power. Kasi nung nagkakasala ang bansang Israel, ibinigay ang bansang Israel sa Babylonia upang ang Babylonia ang magbigay ng parusa. Pero nung ito'y binigay, naalipin ang Israel dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Dahil nagpadala ang Panginoon ng messenger, nagpadala siya ng mga propeta, hindi nakikinig ang kanyang bayan, ginawa nila ang pag-apostasiya, pinarusahan sila ng Panginoon sa pamamagitan ng kaharian sa Babylonia. Kaya nga yung pakpak ng agila, by His divine power. At ngunit itong pakpak ng agila, I watched till its wing were plucked off. Bakit? Nung nagmamayabang si Nabucodonosor, inalis na ang pamamahala sa Babylonia, no? At mapapansin mo si Nabucodonosor nagiging hayop. Pero nung si Nabucodonosor nagsisisi, no? At hindi na nagiging mayabang, binigay na niya ang puso ng tao, at si Nabucodonosor naliligtas din sa bandang huli. And it was lifted up from the earth and made to stand in a 2 feet like a man, and a man's heart was given to it. Sa halip na siya hayop, ngayon nagiging puso na ng tao. Now dito tayo, ang Babylonian Empire, nagpasimula siya nung nagapi o natalo ang Judah, no, kaharian ng Judah sa 605, at natatapos ang kanyang pamamahala sa 539 BC. Ito yung Babylonian Empire. Kung natin nang napag-aralan ang chapter 2, sabi ni Daniel sa hari, ikaw ang ulong ginto. Inulit-uli ng Panginoon ang pangitain sa chapter 7, kaya nga ito yung magkakayasam. Ang chapter 7, ang Babylonia, yung lion, unang hayop. Dito tayo sa ikalawang hayop, ang uso. Ano naman ang sinisimboluhan sa uso, Brother John? And suddenly another beast, a second like bear, it was raised up on one side, and had 3 ribs in its mouth, between its teeth, and they said thus to it, arise, devour much flesh. No? Sa Daniel 7:5. Ano itong ikalawang hayop, Brother John? Na tumatayo siya sa isang tagiliran, kasi dalawa ito nakaharian, mag-angkel, no? Ang Media at Persia. Si Dario at si Zero ang unang hari sa kahariang ito. No, mapapansin ninyo, pero
tumatayo siya sa isang tagiliran, mas mataas yung isa. Kasi pagbabasahin natin ang chapter 8, chapter 10 to 11, ang naghahari na nagpapatuloy ang Persian Empire. Ang Medo-Persia, ang Media na kaharian hindi nagpapatuloy. Kasi nagiging superpower ang Persian Empire. Kaya nga, suddenly another beast, a second like a bear, it was raised up on one side, no? And had 3 ribs on its mouth between its teeth. Ano itong 3 ribs? Ito po yung tatlong mga bansa na natalo bago siya magiging empire. Ang Egypt, Lydia at ang Babylon. No, nang natalo niya ang Babylon sa 539, nagiging world empire ang Persian Empire. No? Kaya nga sabi niya dito, they said, "Thus do it, arise, devour much flesh." No, kasi at nagpasimula ang Medo-Persian Empire sa 539, natatapos siya sa 331. At ang kasunod na kaharian ay ang kahariang Leopardo. No. At ang kaharian ito ang Greece o Grecian Empire. At anong sabi niya dito sa verse 6? "After this I looked, and there was another like leopard, which had of its back 4 wings, at of a bird, and beast also had 4 heads, and dominion was given to it." At kung ating pag-aralan, ang unang hari dito ay si Alexander the Great. At katuwang niya naman ang tanso. Kaya mapapansin ninyo sa kaharian ng Grecia, lahat ng kanilang sandata ay made of brass. At ang kanilang mga taming o yung kanilang mga breastplate na kanilang gawa sa materialis na tanso. Kasi ang kaharian ni Alexander the Great, kaharian po ito ng mga tanso, kahit ang kanilang mga karwahe. Kasi mayaman po sila sa kanilang metal na mga tanso. At nagpasimula po ang kanyang paghahari sa kaharian ni Alexander the Great sa 331, natatapos sa 168 BC. At ang kasunod sa Grecian Empire, anong empire? Ang Roman Empire. Kailan nagpasimula ang Roman Empire? Sa 168, natatap BC at natatapos sa 476 AD. At 476 plus 168, ganun katagal ang Roman Empire. No? Pero mapapansin ninyo, ating babasahin ang kasunod na talata sa verse 7. "After this I saw in the night vision, and behold, a fourth beast, dreadful and terrible, exceedingly strong." Bakit? Dreadful, terrible, exceedingly strong. Kasi ito yung mahabang kaharian na naghahari. Ang kahariang bakal sa chapter 2 at sa chapter 7 naman, terribly na hayop na ang Biblia hindi makadescribe kung anong uring hayop. Basta terrible. Ano po ang hayop na ito? It had huge iron teeth. Ang kanyang ngipin, bakal. Bakit ginamit sa vision na ito ang bakal? Kasi sa chapter 2, siya yung bakal na kaharian, ang Roman Empire. No? It was devouring, breaking in pieces, and trampling the residue of its feet. No? Dinidibor niya kasi ang bakal dumidikdik sa lahat ng mga metal. No? Kahit bato, kaya niyang durugin. It was different from all the beasts that were before it, and it had 10 horns. No? Kakaiba siya sa naunang mga hayop. Terribly ang hayop na ito sapagkat mayroon siyang 10 sungay. No, mapapansin ninyo. So, maliban sa 10 sungay, mayroon pang kasunod na nangyayari kasi ang Roman Empire na didevelop into 3 development. Mula sa mabangis na hayop na didevelop sa second development into 10 sungay, at pagkatapos sa 10 sungay may sumibol pa na isang maliit na sungay. At atin yung tatalakayin ngayon sa gabing ito. At kailan nagpasimula ang Roman Empire? 168 BC, natatapos sa 476 AD.
At yung pamamahalang ito, no, ay binabanggit ko sa inyo, in this chapter, the Roman Empire has developed into 3 stages of power. No? Kaya nga, mapapansin ninyo, at ang kayasam sa paghahari sa kanyang 10 sungay ay ang katuwang doon, yung 10 divided kingdoms naman sa chapter 2. Kasi magkakayasam yan. Pero pagkatapos doon, sumibol, pagkatapos sa kapangyarihan sa 10 sungay, may sumibol pa na isang maliit na sungay. At itong maliit na sungay, kakaiba sa naunang 10 sungay, kasi ang 10 sungay, political power alone, ang kanilang pakipagdigma horizontal, political to political power. Pero itong maliit na sungay, dalawa po ang kanyang entity. Dalawa po ang kanyang power, religio and political power. Pinagsama niya ang dalawang kapangyarihan. Ang relihiyon at ang gobyerno, hawak niya. Kaya nga mapapansin ninyo, ano po ang maliit na sungay atin yang matutunan mamaya? What is the meaning of the horn? Dito tayo, ano ba ang kahulugan, Brother John, sa sungay sa ika-4 na hayop? Ating pag-aralan. Babasahin natin sa 7:24 ng Daniel. Anong sabi sa 24? The 10 horns are 10 kings who shall arise from this kingdom. No. Ang 10 sungay na iyong nakita, 10 hari po ito na babangon mula sa Roman Empire. Kasi sa 476, ang Roman Empire, lumusob ang mga barbarian tribes galing sa north at nag-occupy sa teritoryo ng Roman Empire, at ang Roman Empire nahati po ito sa 10 mga bansa. Nang lumusob ang mga barbarian tribes at ino-occupy nila ang buong Roman Empire, nahati po ang buong Roman Empire into 10 division of kingdoms. Mamaya atin yang pag-aralan katulad doon sa chapter 2. No? At sabi niya dito, I was considering the horn, sabi ni Daniel. Aking pinagmuni-muni ang mga sungay. And there was another horn, a little one coming up among them, before whom 3 of the first horn were plucked up by the roots. No? Nang pinagmuni-muni niya yung mga sungay, mayroon pang kasunod na sumibol na maliit na sungay. At nang sumibol ang maliit na sungay, ano ang nangyayari? Nabuwal ang 3 sungay. So mayroong 10 sungay, 10 yan 10 sungay, sumibol ang isang sungay, ilang sungay na sila lahat? 11. Now ngayon, yung 11 na mga sungay, nabuwal yung 3. Ilan na lang sila lahat? Yung 11 minus 3 equals 8. Pero ang buong Roman, ang Europa ngayon, 7 lang ang mga bansa. Pero paano nagiging 8? Ang ika-8, yung sa gitna ng Italy. Kasi ang Italy, isang bansa, ang sa gitna ng Italy, ang Vatican, yun po ang tinutukoy na maliit na sungay. No? Ang religio, political power. Siya po'y hari, pero ang nangunguna sa pamamahala, simbahan. Kaya nga sa Vatican, wala nang hari. Kasi ang Papa na namamahala, at the same time, siya po'y hari. No? Kaya ang kanyang pamamahala, dalawa, religio and political power. He is holding the political power at the same time religion. No? Kaya dalawa ang kanyang pamamahala. Sana inyong naintindihan na, kasi mula sa Roman Empire, bumangon ang religious power mula sa, kaya nga tinatawag silang Catholic Church of Rome. Kasi ang relihiyon na ito nagmula sa Roma. At atin niyang pag-aralan sapagkat mahalaga po na inyong matutunan ang aklat ng Daniel. And there in this horn were eyes like the eyes of a man, and a mouth speaking pompous words. At sa sa sungay na ito, nagsasalita, mayroon siyang mga mata na katulad sa tao. Ano pong ibig sabihin? Ang relihiyon na ito, this is man-made religion. No? Ano bang pagkakaiba sa propeta ng Diyos? Anong tawag sa prophet of God? Ang prophet of God, sa paglilingkod sa Panginoon, dalawa pong pinakamahalaga
na pinili ng Panginoon sa kanyang iglesia. Ang una, yung propeta. Ang propeta, tinatawag po di silang seer. Siya yung tagatingin. Kapag magsasalita ang Diyos, magsasalita siya sa propeta. At itong propeta na kinausap ng Diyos, siya ang tagatingin sa bayan ng Diyos. At ang mata na kanyang ginagamit na tagatingin, mata ng Diyos. Yan ang ibig sabihin. Ito po kasi ang relihiyon ng Panginoon, siya po ang namamahala, nangunguna, at ang prophet is a seer. Sila po yung tagatingin. Pero ang religion na ito, hindi po nagmula sa Diyos ang kanyang pagtingin, kundi nagmata ng tao. Kasi ang religion na ito, he is a man-made religion. No? At mamaya atin yang maintindihan. No? Kaya a mouth that speaking pompous words. Ano po ang mga sinasalita ng maliit na sungay dito? Sa verse 8, I consider the horn, and behold, there came up among them another little horn, before whom there were three of the first horn plucked up by the roots. And behold, this horn were eyes like the eyes of a man, and a mouth speaking greetings. Nagsasalita siya ng mga dakilang bagay laban sa Diyos. No? Anong sinasalita ng maliit na sungay na ito? Bago siya papatayin, ating pag-aralan ang maliit na sungay. No, ano po itong 10 sungay? Itong 10 sungay, mga kapatid, ito po yung una na linya. Kasama itong 3 mga bansa, kumpleto po silang 10. Ito po yung teritoryo ng mga barbarian tribes na nag-occupy sa buong Roman Empire. Ang Alemanay, ang Germany na bansa. Ang Burgundian, ang Switzerland. Ang Franks, ang Pransya ngayon. No? Ang Lombard, ang Italy. Ang Saxon, ang England. Ang Suebi, ang Portugal. Ang Visigoths, ang Spain. No? Pero itong Hirulay, Bandal at saka Ostrogoth, ito po yung nilusob ng mga kapapahan. Binigyan ni Justinian ng kasundaluhan ang Papa para lusobin itong 3 bansa na hindi sumunod sa kanyang pamamahala. At itong 3 bansa, yung Hirulay, Bandal at saka Ostrogoth, ay nabunot. Yung 3 sungay na nabunot mula sa ugat, kasi ito po yung mga Aryan na mga bansa na hindi naniniwala kay Jesus Christ. Kaya humingi ang Papa ng tulong kay Justinian, binigyan siya ng kasundaluhan, nilusob ito. At itong 3 mga bansa nawala, no, sa teritoryo dahil nilusob ito ng Papa at mga kasundaluhan na binigyan ni Justinian ng kasundaluhan. No, sa ating kapanahonan ngayon, ang Alemanay ito na natutunan natin, at ito yung mga teritoryo nila sa Europa. No, na natalo ang 3 bansa at ang maliit na sungay, ito po yung Papa sa Roma. No, the whole system of papal supremacy, ito yung itinutukoy ko, ang kapangyarihan sa maliit na sungay. Kaya ang maliit na sungay, kailan nagpasimula ang kanilang pamamahala? Ang Papal Rome nagpasimula sa 538, natatapos sa 1798. At mamaya atin yung pag-aralan. Ngayon dito tayo sa verse 9. At minasdan ko hanggang sa ang luklukan ng alagay. Kasi pagkatapos sa kapangyarihan sa maliit na sungay ay ang pagkasunod, judgment. Kaya ngayon yung nakikita yung yung leon, oso, leopardo, mabangis na hayop, pagkatapos ay ang judgment. Bakit? Bago itatayo ng Panginoon ang kanyang kaharian, mayroong paghatol na gagawin. No? Kaya nga kapag pag-aralan natin ang prophetic book, kailangan bukas pag-aralan natin ang sanctuary. Kasi hindi ninyo maintindihan ang judgment kapag hindi ninyo pag-aralan ang santuaryo. Hindi natin maintindihan ang chapter 8 kung hindi natin pag-aralan ang sanctuary. Kasi ang buong aklat ng prophecy, nakapattern po ito sa santuaryo ng Panginoon. At kung hindi natin pag-aralan ang santuaryo, hindi natin maintindihan ang judgment. Pero pagkatapos sa maliit na sungay, namamahala itong maliit na sungay, ang larawan sa judgment. At dito sa verse 9 at saka 10, nagpipreside ang God the Father
sa judgment. Hindi po ang God the Father dito ang naghatol. Titingnan natin, babasahin natin. Aking minasdan hanggang sa ang luklukan ng alagay, ang trono. Isa sa matanda sa araw ay nakaupo. Ang matanda sa araw, yung Ancient of Days, siya po ang God the Father. Ang kanyang suot maputing parang nibe at ang buhok ng kanyang ulo ay parang taganas na lana. Ang kanyang luklukan ay liyab na apoy at ang gulong niyaon ay nagniningas ng apoy. No? Sa 10, isang mabangis na sigalbo lumalabas nagmula sa harap niya. Mga libo-libo naglilingkod sa kanya. Tagsa 10,000, 10,000 nagsisitayo sa harap niya, ang kahatulan na lagda at ang mga aklat na ngabuksan. Na mapapansin ninyo, pagtitingnan ninyo yung pinakita ang trono ng God the Father, tapos umupo yung God the Father, sa verse 10, isang mabangis na sigalbo lumabas nagmula sa harap niya, libo-libo naglilingkod sa kanya, tig sa 10,000, tig sa 10,000 at 10,000 at nagsisitayo sa harap niya. Kung i-times mo ito, 1,000 times 10,000 times 1,000, ano ang total yan sa calculator? Hindi kayang bilangin. Sa judgment na ito, ay ang audience dito, tinatawag po ito na investigative judgment. Sa sulat ni Ellen G. White, tinatawag itong the trial of the ages. Bago darating si Jesus Christ, gagawin sa langit ang paghatol. No? Mayroong paghatol na gagawin. Bakit mayroong paghatol, Brother John, sa langit? Kasi dito madidetermine kung sino ang magiging mga banal, kung sino ang kapag isi-sit up ng Panginoon ang kanyang kaharian, sino ang magiging makabilang sa kaharian. Kasi ang isang kaharian, ang isang hari, hindi po siya magiging hari kung walang citizenship of the kingdom. No? Kung walang mga tao, walang hari na maghahari. At dito pipiliin, papasyahan ng Diyos sino ang paghaharian ni Jesus Christ. Kaya nga bago siya darating, mayroong judgment. At sabi niya dito, libo-libo naglilingkod sa kanya, tig sa 10,000, nagsisitayo sa harap niya, ang kahatulan ay nalagda at ang mga aklat na ngabuksan. No? Sabi niya dito sa 13, ang God the Father ba ang naghatol? Hindi. Saan natin mababasa? Sa verse 13. Ako'y nakakita sa pangitain sa gabi, at narito lumabas na kasama ng mga alapaap. Ang alapaap po dito na binabanggit, mga angel po ito na kasama ni Jesus. Lumabas ng kasama ng mga alapaap sa langit ang isang gaya ng anak ng tao. Ano po diyang binabanggit na anak ng tao? Sa New Testament, isa sa paborito na pangalan ni Jesus Christ ay anak ng tao. Ay Panginoon din naman ng Sabat. Saan natin yan mababasa? Sa Marcos 2:28. Ang anak ng tao ay Panginoon din naman ng Sabat. Paboritong pangalan ni Jesus Christ ang anak ng tao. Kasama ng mga alapaap, lumabas sa langit ang isang gaya ng anak ng tao. Siya'y naparoon sa matanda sa araw at inilapit nila siya sa harap niya. Habang nagpipreside ang God the Father sa judgment, lumapit si Jesus Christ. At sa verse 14, anong ginawa ng God the Father kay Jesus? At binigyan niya siya ng kapangyarihan. At kaluwalhatian, isang kaharian, upang ang lahat ng mga bayan, bansa, at wika maglilingkod sa kanya. Ang kanyang kapangyarihan, walang hanggang kapangyarihan, at hindi lilipas, ang kanyang kaharian, hindi magigiba. No, dito nagiging malinaw sa inyo, pagkatapos mag-preside ang God the Father, binigyan na si Jesus ng kapangyarihan. At maintindihan po ninyo yan kapag babasahin ninyo ang Juan 5:26 o 24 hanggang 26. Sapagkat ang Ama ay hindi hahatol sa kanino mang tao, ngunit ipinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol, sapagkat siya ang anak ng tao. Kapag mayroong paghatol na gagawin dito sa ating sanlibutan,
na sinisigurado ng Biblia na ang magtagapaghatol ay si Jesus Christ. Kasi binigay ng God the Father ang paghatol sa anak upang pararangalan ang anak. Ang hindi nagbigay karangalan sa anak, hindi nagbigay ng karangalan sa ama. No? Kaya nga ganun po si Jesus po ang magiging tagapaghatol bago matatapos ang ating sanlibutan. Kasi dito madidetermine kapag isi-sit up ni Jesus Christ ang kanyang kaharian, sino ang karapat-dapat na kasama ni Jesus. At sa judgment na ito, gagawin po ito sa langit ang audience, mga anghel. At ang mga anghel, hawak-hawak nila ang mga record natin kasi bawat isa sa atin mayroong tinatawag na guardian angel. No? Yung mga aklat binubuksan na ang mga record, no? At ang paghatol na ito ay tinatawag po ito na in favor of the saint of the Most High. Bukas ating pag-aralan ang santuario kasi ang hahatulan lang na kasalanan, yung kanyang kasalanan na lipat sa tupa at yung dugo ng tupa na wisik doon sa tabing ng templo. Kung ang kasalanan hindi nalipat doon sa tabing ng templo, hindi po siya kasama sa paghatol. Kasi ang paghatol na ito, tinatawag ito na in favor of the saint of the Most High. Yung lahat na tumatanggap lang kay Jesus Christ ang hahatulan. Kasi ang ikalawang paghatol, separate na paghatol po yon during sa millennium, kayong millennial judgment. No? At abangan ninyo ang mga susunod nating mga topic kasi kasi sa Bible mayroon pong 3 piece of judgment bago niya wawakasan ang kasalanan. At ang standard of judgment na gagamitin ng Panginoon sa paghatol na ito ay ang 10 Commandments. No? Kaya mahalaga po ang 10 utos ng Panginoon kasi kung paano hahatulan niya ang mga tao kung sila'y banal o pinatawad ang kasalanan ay hindi ang batayan ang 10 Commandments. Ang standard ng Panginoon sa paghatol, ang 10 Commandments, at ang paghatol na ito, tinatawag na ito na the trial of the ages. At babalik tayo doon sa sungay. No? Sabi niya dito, ang mga dakilang hayop na ito ay apat na hari na magbabangon sa lupa. Ngunit, sa verse 18, ngunit ang mga banal ng kataas-taasan magsisitanggap ng kaharian. Paano malalaman na sila'y banal? At paano nila tatanggapin ang kaharian? Paano nangyayari ang paghatol na nahatulan silang karapat-dapat? Bago darating si Jesus Christ, mayroong paghatol. At kapag darating si Jesus Christ, ang mga nahatulan na maliligtas, ito yung grupo na sasalubong sa Panginoon. No? Sabi niya dito, at aariin ang kaharian magpakailanman sa makatuwid bagay, kailanman. No? Sila yung mga pinagpala o swerte na mga tao na makabilang sa kaharian ng Panginoon. At sa chapter 2 ng Daniel, siya yung bato na kaharian. Sa chapter 7, pagkatapos mangyayari ang kanyang kaharian, pagkatapos sa maliit na sungay, mayroong paghatol. At pagkatapos sa paghatol, darating na si Jesus Christ. Sana inyong naintindihan ang aklat ng Daniel. Dadako tayo sa verse 11. Itong maliit na sungay, pagkatapos sa paghatol, papatayin ito. Pero bago siya papatayin, nakikita ni Daniel na itong maliit na sungay nagsasalita, na ang kanyang bibig nagsasalita laban sa kataas-taasan. Ito yung ating pag-aralan ngayon. No, sa verse 11, I beheld then because of the voice of the great words which the horn speak. At nang tumingin ako, mayroong tinig na mayroong malakas na tinig ang maliit na sungay na kanyang sinasalita. Ano itong malakas na tinig na sinasalita ng maliit na sungay na narinig ni Daniel? I beheld, sabi niya, I beheld even till the beast was slain. At nakikita niya itong maliit na sungay hanggang sa ito'y pinatay. Kailan ito papatayin? Sa second coming of Christ. No? Sabi niya dito, and his body destroyed and given to the burning flame. At alam ninyo, sa huling pagdating ni Jesus Christ, itong Batikan na sinusuportaan ng 10 hari, ang 10 hari, babalikan sila ang Batikan, babalikan ng mga hari sa lupa na nagkakaisa, yung 10 hari, susunugin ang Vatican City. No? Susunugin siya sa apoy.
Kasi ito ang nakasulat sa aklat ni Daniel. At maintindihan ninyo ito kapag pag-aralan natin ang Daniel at saka Apokalipsis. Saan yan mababasa? Sa susunugin siya sa apoy, Brother John, sa chapter 18 at 17 at 18 sa huling bahagi, makikita ninyo na ang siyudad, ang dakilang Babylonia masusunog sa apoy. Ngayon nga atin yung maintindihan, no? Sa pag-aaral na ito, hindi ako nagmamadali. Sapagkat tinitiyak ko sa inyo na ang buong aklat maintindihan ninyo. No? Gusto kong maintindihan ninyo ang aklat ito na malinaw. Kaya nga, madali natin itong maintindihan. Sa 19, nang magkagayoy, ninasa kong malaman ang katotohanan tungkol sa ikaapat na hayop. Si Daniel ang may sabi nito, ninasa kong malaman ang ikaapat na hayop. Initrisado si Daniel na malaman niya yung ikaapat. Nakaiba sa lahat na yaon. No? At totoong kakilabot ng ngipin ay bakal at ang mga hukbo, ang mga kuko ay tanso at nananakmal, lumuluray, no, niyuyurakan ang kanyang mga paa ang nalabi. At tungkol sa 10 sungay, no, nangasa kanyang ulo at isa ay sumibol sa harap niya o nabuwal ang 3 sa makatuwid bagay yaong sungay na may mata at bibig na nagsasalita ng dakilang bagay na mga anyo na lalong dakila kaysa kanyang mga kasama. Napapansin ninyo, maliit siya na sungay, no? Pero tandaan ninyo, siya ay mas lalong dakila kaysa kanyang mga kasama. Bakit? Itong mga political power sumasamba sa religious power. Napapansin ba ninyo ngayon, lahat ng mga bansa magmi-meeting? At kapag tatawagin sila ng Batikan, anong gagawin nila? Hinahalikan nila ang kamay ng Papa. Bakit hinahalikan? No? Kasi nagpailalim siya sa power. Yung sing-sing ng Papa, hinahalikan. Kasi kakaiba ang kanyo, kasi religion siya. No? Mapapansin niya. At tinatawag niya ang kanyang sarili na Vicar of Christ. Kahalili daw siya ni Jesus dito sa lupa. At ganito ang sabi niya, ang ikaapat, dito tayo sa, sa 21. Ako'y tumingin at ang sungay din niya o nakipagdigma sa mga banal. Nakipaggera siya sa mga banal. No, mamaya ating pag-aralan sino yung mga banal. Nakipagdigma siya sa mga banal at nanaig laban sa kanila. Katulad sa historical Babylon, lumusob sa Jerusalem at natalo niya yung Jerusalem, nasamsam lahat ng mga kayamanan. Ganon din ang ginagawa niya nang inaatake niya yung santuaryo sa langit. Nadaig, nakipaggera siya sa mga banal, nadaig niya ang mga banal. Hanggang sa ang matanda sa araw dumating, ang kahatulan na lagay sa mga banal ng kataas-taasan at ang panahoy dumating na inari ng mga banal ang kaharian. Pero habang nakipaggera siya sa mga banal, nagtatagumpay siya sa mga banal. At pagkatapos siya nagtatagumpay sa mga banal, ang kahatulan dumating. Hanggang sa inari ng mga banal ang kaharian. Kasi pagkatapos sa maliit na sungay, maghahari naman ang, doon tayo sa kanyang, ang nagsasalita ang kanyang bibig ng dakilang bagay. Anong sinasalita ng bibig ng hayop ng na ito, maliit na sungay? Anong mga sinasalita ng kanyang bibig? Ating babasahin ang verse 25. Siya ay nagbabadya ng mga salita laban sa kataas-taasan. No? At nagbabadya siya ng salita laban sa kataas-taasan. Sino ba ang kataas-taasan? Ang Diyos sa langit. Pero nagbabadya siya ng salita laban sa Diyos. Pangalawa, no? At lilipulin niya ang banal ng kataas-taasan. Ang kapangyarihang ito, pumapatay ng maraming mga banal. Sinong mga banal ang pinatay niya? Banal ng kataas-taasan. At kanyang isiping baguhin ang kautusan. Isa-isahin natin yan ngayong gabi, maintindihan ninyo yun. Sino itong kapangyarihan na ito? Anong kapangyarihan na ito na nagsasalita siya ng dakilang bagay laban sa kataas-taasan? Lilipulin niya ang banal ng Diyos, no? Kanyang iisiping baguhin ang mga panahon at ang kautusan at sila'y mga bibigay sa kanyang kamay, mayroong specific time. Sa isang panahon, mga panahon at kalahati ng panahon. Sa 26, ngunit ang kahatulan matatag
at ang kanyang aalisin ang kanyang kapangyarihan upang patayin, ibuwal hanggang sa wakas. Now, ngayon dito tayo, isa-isahin natin ito. No, dito tayo sa una. Ang kapangyarihan ng maliit na sungay, he will speak against the Most High. Magsasalita siya laban sa kataas-taasan. Atin itong isa-isahin. At sino ang kapangyarihan na ito? The whole system of papacy. Ang Papa sa Roma, ang buong sistema ng kapapahan, ito po ang kapangyarihan sa maliit na sungay. Ating isa-isahin. Ano ba ang sulat nila sa kanilang dikratal na translat na episcop na aklat? Anong sabi ng Papa? The Pope has power to change times. Ang Papa daw, mayroong kapangyarihan magbabago ng panahon. Ano ang binabago ni Pope Gregory? Ang ating kalendaryo na ang pagbilang sa Julian calendar noon, sunset, binago ni Pope Gregory unto 12 midnight. No, binago niya ang panahon. No, napapansin ninyo? At hindi lang 'yan, ang araw ng Sabado na araw na pagsamba sa Diyos, binabago niya, nagiging linggo. Kaya nga sabi niya dito, the Pope has power to change times. Ito yung mga panahon na binabago ng Papa. To abrogate laws and to dispense with all things, even the precept of Christ. Kaya nilang babaguhin o papalitan ang mga kautusan, no? With all things, to dispense all things, even the precept of Christ. Kahit kaya daw nilang babaguhin ang kautusan, kahit kautusan ni Kristo. No, yun yung kanilang si Pope Leo III. No, mababasa ninyo yan sa Catholic Encyclopedia. We hold upon this earth the place of God Almighty. Sa lupang ito, hawak nila ang kapangyarihan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat nasa kanilang kamay. Anong paglapastangan niyan? At ito yung sulat ni Apostol Pablo sa ikalawang Tesalonica 2:3 hanggang 4. Huwag kayong padaya kanino man o anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating maliban nang dumating mula ang pagtaliwakas at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan, na sumasalangsang, nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba. Ano pat siya'y nauupo sa templo ng Diyos, siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, mayroong warning sa Apostol Pablo, huwag kayong padaya, no, sa anumang paraan, no, sapagkat hindi darating ang Panginoon maliban na dumating muna ang pagtaliwakas. Madarating muna ang Antichrist, no, na mahayag ng taong makasalanan, anak ng kapahamakan. Babangon muna ang Antikristo. Babangon muna ang maliit na sungay. At sabi niya dito sa verse 4 na sumasalangsang sa kautusan, no? Nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba. Ano pat siya'y nauupo sa templo ng Diyos, siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos. No? Mapapansin ninyo, sino ang taong ito na ating matuturo ngayon? No other than the Pope of Rome. Kung si Jesus Christ nagpapatawad ng kasalanan, anong relihiyon ngayon na mayroong confessional room na papasok ka sa kwarto, nandoon yung pare, humihingi ka ng tawad, nagpapatawad ng kasalanan, at siya'y nauupo sa templo ng Diyos, no? Nasa loob ng Christian religion. Christian religion ang templo ng Panginoon, at siya ay nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos, nagpapatawad din ng kasalanan. Ano ang sinasabi ng Panginoong Hesus patungkol dito? At ito yung sabi sa Mateo 23:9. Sabi ni Jesus Christ, "And call no man your father upon the earth, for one is your Father which is in heaven." Sabi ni Jesus Christ, huwag ninyong tatawaging ama o father ang sino mang tao. Ang tinutukoy ni Jesus Christ dito, hindi yung biological father, kundi yung religious father. Huwag ninyong tatawaging father ang sino mang tao, sapagkat iisa ang inyong father na nasa langit. No, isa lang ang ating father, yung nasa langit. Now, ngayon ating pag-aralan, ito yung ibig sabihin na speak against the Most High.
Dito naman tayo sa he think to change time and laws. Iniisip niyang baguhin, no? Sabi niya dito, he shall wear out of the Most High. Dito muna tayo sa he think to change. Kanyang isiping baguhin ang panahon at ang kautusan. Kanina yung kalendaryo na paglubog sa araw, binago niya sa alas 12 ng gabi. At ang Sabado, binago niya sa Linggo. Ano ba ang sabi ni Jesus Christ? Tungkol sa kanyang kautusan, maari ba itong baguhin o mababago ba ang utos niya? Sa ano sabi niya sa Mateo 5:17 at 18, huwag ninyong isipin na parito ako'y upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Naparito ako hindi upang sirain kundi upang tuparin ang mga ito. Sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang mawala ang langit at lupa, ni isang tuldok, isang kudlit, hindi mawawala sa kautusan hanggang matupad ang lahat ng mga bagay. No? Mas madali pang mawala ang langit at lupa. At huwag ninyong isipin na ako'y naparito para sirain. Naparito si Jesus Christ upang ganapin. Tayo din, ganapin din natin. Sa awit 89:34, ang aking tipan, yung kanyang kautusan, o 10 utos, hindi ko lalabagin. Ni ang salita na lumalabas sa aking labi, hindi ko babaguhin. At sabi niya dito sa Lucas 16:17, ngunit lubhang magaan pang mawala ang langit at lupa, kaysa mahulog ang isang kudlit tuldok ng kautusan. No, napapansin ninyo? Kaya nga, pero ang kapangyarihang ito, isipin niyang baguhin ang mga panahon at ang kautusan. Paano nila ito binabago? Sa kasaysayan, ang unang nagbabago dito ay si Constantino. Nung si Constantino nagpabautismo at nagpa-convert into Christianity. Nung pinag-asawa ni Constantino ang simbahan at ang gobyerno. At ang nagdidikta ay ang gobyerno. No? Maraming mga doktrinang pagano ang pumasok sa iglesia nung pumasok si Constantino, kasi si Constantino dating pagano. At sa March 7, 321 AD, ito yung unang pagdeklara na ginagawa ni Constantino. In the year AD 321, the Roman Emperor Constantine decreed that the first day of the week, Sunday, was to be observed as a civic day of rest from ordinary work and business. That did not impose any obligation of religious observance upon Christian. No? Pero mapapansin ninyo, itong pag-impose na ginagawa ni Constantino, civic day of rest. Ito'y pagdeklara niya sa civil law. Civil ang kanyang batayan kung bakit niya ito binibigay bilang batas. Pero wala itong kinalaman sa religious observance. Pero pagpapansinin ninyo sa ikalawang paragraph, but in AD 336, no, sino ang nagbabago? The Catholic Church at the Council of Laodicea made the ecclesiastical law obliging the people to attend mass and to abstain from servile works on Sunday. Ang Katoliko na simbahan, no, through the Council of Laodicea made the ecclesiastical law. Biginawa nila itong batas sa simbahan na ay ang pagsamba ay gagawin na tuwing linggo, no? At kailangan lahat ay umaattend na sa misa at wala ng trabaho pag-araw ng linggo. Kaya nga, saan pa natin mababasa? Babasahin natin ang Catholic Encyclopedia, Volume 4, page 153. Ito yung sabi sa Catholic Encyclopedia, the Church, ang Katolikong simbahan, after changing the day of rest from Jewish Sabbath. Sinong nagbabago? Ang Church ng Katolik. No? After changing the day of rest from the Jewish Sabbath, no, or 7th day of the week to the first day, made the third commandment. Bakit? Nang binago nila ang 10 utos, ang una nilang binago ay ang ikalawa, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan, inalis. At yung ika-3, ginawang ikalawa. Yung ika-4, ginawang ika-3. Kaya ito yung nang binago nila ang Sabado papuntang Linggo, third commandments,
refer to Sunday as the day to keep holy as the Lord's Day. At yung Sunday, tinawag na nilang Lord's Day. Ang nagbigay ng pangalan na Sunday ay Lord's Day ay ang Catholic Church, not the Protestant. No? At mabasa natin yan sa Catholic Encyclopedia, Volume 4, page 153. Dito tayo sa aklat nila sa Catholic Catechism, no? The Convert Catechism. Ang Convert Catechism na aklat ay question and answer po 'yon, no? At dito po ang mga doktrina nila ay sinusulat at dito po yung ginagamit nila sa pagtuturo sa mga eskwelahan. Karamihan sa ginagamit nila sa pagtuturo, Novena at ang Convert of Catechism. So, ito yung question. Which is the Sabbath day? Saturday is the Sabbath day. Inaamin nila sa kanilang aklat. Why do we observe Sunday instead of Saturday? No? Ito yung answer. Because the Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Sunday na ang pangilin dahil binabago ito ng simbahan. Because the Catholic Church transferred solemnity from Saturday to Sunday. So, sinulat ito ni Peter German, 1948, page 50 sa kanilang Convert of Catechism. At dahil dito sa pagbabago, no, ating mababasa sa kanilang Canon and Tradition, page 263. Ito yung nakasulat sa kanilang Canon and Tradition. The authority of the church could therefore not be bound to the authority of the Scripture. Ang authority daw ng si Iglesia ay hindi ito magpailalim sa otoridad ng Biblia. Bakit? Because the church had changed the Sabbath to Sunday. No, sa kaya nga ang kanilang turo ngayon, the church is above the Bible. Kasi ang Biblia binabago nila. At alam ninyo, maraming version sa Biblia ang mga binawasan at dinagdagdagan. Kaya nga mapapansin ninyo, maraming error ang Bible dahil ang nila, sila ang nagdagdag bawas, no, sa mga version, lalo na sa mga version ng mga latest version nila, kasi ang inalis nila ang ministry, ang inaatake nila ang ministry ni Jesus Christ. Ang layunin nila, aalisin nila ang ministry ni Jesus Christ kasi ito yung point of attack sa maliit na sungay. Pero maraming mga version na kanilang sinusulat. In the future, i-reveal ko sa inyo ano ang mga version na marami silang binabago, binabawasan. Kasi inaalis nila si Jesus Christ at ang kanyang ministry. Darating ang topic na yan, ang title na yan, The Battle of the Bible. No, sabi niya dito, the church had changed the Sabbath to Sunday not by the command of Christ, but by its own authority, canon, and tradition, page 263. No? Dito tayo. Kaya nga, ang Sunday, anong sabi nila dito? Sunday is our mark of authority. Ano daw yung Sunday? Marka ito ng aming kapangyarihan. Ano ang marka ng Diyos? Sabat. Ano ang marka ng maliit na sungay? Ay Sunday. Kaya nga, ang huling labanan sa huling kapanahonan ay ang issue, dalawa lang. Kautusan at ang pagsamba. No? Napapansin ninyo, ano bang issue sa mga krisis ni Daniel na ating natutunan sa apat na krisis ni Daniel? Ay ang pagsamba at ang kautusan. At itong issue, magiging issue din ito sa Apokalipsis sa huling kapanahonan. No? Tatayo ang bayan ng Diyos, susunod sa utos ng Diyos. Ang utos ng Diyos, Sabat. Ang utos ng tao, Sunday. Kaya nga inaamin nila sa kanilang Catholic record, September 1, 1923, Sunday is our mark of authority. The church is above the Bible, and this transference of Sabbath observance is proof of that fact. Catholic record, September 1, 1923. No? He shall speak pompous words. Dito, uulitin natin na ito yung pamumusong na sinasalita niya. And shall persecute the saint of the Most High. Dito tayo sa kasunod. Ito yung kanyang, ang bibigyan siya ng Panginoon ng panahon, and these shall have given unto him into his hand until may panahon siya, specific time, gaano siya katagal maghahari.
no, na kanyang papatayin ang mga banal ng kataas-taasan. Ang kanyang paghahari ay sa isang panahon, mga panahon at kalahati ng panahon. Kapag mababasa ninyo yung NIV the version, no, New International Version, kapag babasahin ninyo ang Daniel 7, mayroong footnote yun sa ibaba. At nakalagay doon sa footnote sa ibaba ang isang panahon, isang taon, equivalent to 1 year. Ang mga panahon, 2 years. Ang kalahati sa panahon, kalahating taon. At sa prophetic time, paano natin i-interpret ang prophecy ay sa lunar calendar, kasi Jewish ang sumulat sa Bible, kaya nga kalendaryo nila ang ating gagamitin. Ang isang taon, 360 days. Ang 2 taon, 720 days. No? At ang kalahati ng taon, 180. At ang suma total, 1,260 days. At sa prophetic time, ang isang araw, isang taon sa prophecy. Kaya mapapansin natin yan, mababasa natin yan sa Numbers 14:34 at sa Ezekiel 4 verse 6. Yun yung sa prophetic time. Paano natin i-interpret ang prophetic time? Ang isang araw, isang taon. Yun yung natin. Kaya nga ang isang araw, isang taon, so may suma total ang kanyang pamamahala, 1,260 years ang pamamahala ng kapapahan. At ito yung kanyang pamamahala, he will speak pompous words against the Most High, shall persecute the saint of the Most High. No? At ipipersecute niya ang banal ng kataas-taasan. No? Mamaya ating pag-aralan ito. At tandaan ninyo, gaano katagal? Sila'y mabibigay ng kanyang kamay hanggang sa isang panahon, mga panahon at kalahati ng panahon. No? Ito yung time frame of his power in persecuting God's people. Kasi ang kanyang pamamahala, ito yung Justinian decree. Kailan ba nagpasimula ang kapangyarihan ng Papa? Nagpasimula ito sa 538 by the decree of Emperor Justinian. Ating babasahin. The legally recognized supremacy of the Pope began in 538 AD when there went into effect the decree of Emperor Justinian, making the Bishop of Rome head over all the churches, the definer of doctrine and corrector of heretics. No, kailan nagpasimula ang kanyang mga pamamahala? Sa 538. Kailan ito natatapos ang 1,260 years? Natatapos ang kanyang pamamahala sa 1798. No? Paano yan natatapos, Brother John? Ipapaliwanag ko sa inyo, kasi hindi lang yan nag-iisa sa chapter 7. Ang figure na yan, mababasa din natin sa Revelation 12 verse 6, Revelation 12 verse 14, mababasa din natin sa Revelation 13 verse 5, at sa Daniel. Lahat ng mga figure na yan ay isa lang ang sinisimbolohin yan, yun yung kapangyarihan ng maliit na sungay. At kapag pag-aralan natin ang maliit na sungay, no, ito po yung maliit na bansa sa Italy, ang Papal Supremacy, no? Sa 721, ako'y tumingin at ang sungay din yaon nakipagdigma sa mga banal na daig laban sa kanila. Anong ginawa ng maliit na sungay? Nakipaggera ito sa mga banal. Ngayon, ating pag-aralan ngayong gabi, sino itong mga banal na ginigera ng maliit na sungay? Sino ito, Brother John? Ating mababasa ang Apokalipsis 14:12. Ating alamin kung sino ang mga banal. Narito ang pagtiyatsaga ng mga banal. Sino itong mga banal? Ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos. Sino yung pinatay ng maliit na sungay? Ang mga banal. Anong ginagawa ng mga banal? Yung mga taong tumutupad sa utos ng Diyos at may mga pananampalataya kay Jesus. Ito yung pinapatay nila. At sa kasaysayan, mula 538 hanggang 1798, marami po ang kanilang pinapatay. At kung titingnan ninyo ang kasaysayan, dito nila lahat ng nagbabasa sa yung mga Biblia, sinusunog na nila. Yung 500 translation, isa lang ang tinitira. Nilagay pa sa monastery, kinadinahan pa. At alam ninyo kung anong translation ang tinitira? Ang salitang Latin.
Kasi ito yung official language ng Rome, no? Ang salitang Latin. At kinadinahan, wala, pinagbabawal nila. Kasi ang Biblia, pinalitan nila ng turo ng paganong turo, tradisyon. Pinalitan nila ng turong tradisyon. Ipinagbabawal nilang basahin ang Biblia. Pero ang mga banal ay ang kanilang turo nagmula lang sa Biblia. Kung ano ang utos ng Diyos, sinunod nila. At ito yung pinapatay ng kapangyarihan ng maliit na sungay. Nakipagdigma siya sa mga banal at nilipol niya ang mga banal ng kataas-taasan. Nakikita ninyo at mayroon itong remain sa dati nilang arena sa Roma at ang mga banal pinatay nila. Pinapakain nila ng leon, ginawa nilang ilaw sa gabi, tinali sa mga poste, sinunog ang mga banal. At anong hawak nila? Iba't iba ang uri ng kanilang pagpatay. At kung gusto ninyong malaman yan, titingnan ninyo sa YouTube, i-type ninyo Inquisition, Church Inquisition. At saka kahit yung Spanish Inquisition, ang mga Inquisition nasa 600 years ang kanilang pagpapatay sa Spanish Inquisition lang yan. No, pero nasa likod noon, dictate ng Pope of Rome. Kaya mapapansin ninyo, ito yung uri ng pagpatay yung ginagawa niya. Minsan mayroong ibang panain, minsan binabali nila ang mga buto. At mayroon kahit sa Russia, no? Sa kanilang museum, makikita ninyo ang kanilang ginagamit, paano ang mga instrument, paano nila pinapatay ang mga banal during sa Church Inquisition. Dito, katulad nito, aalisin yung bituka tapos huhugutin hanggang maubos. Hanggang lalagot ang iyong hininga. Nakatingin ang pamilya. Pero kung i-denounce mo ang iyong pananampalataya, pakawalan ka. Pero bakit ang mga banal gusto nilang mamatay? Kay susunod sa ilang dugma. Kasi alam nila na ang kanilang turo hindi nanggagaling sa Biblia. No? Kaya mapapansin nila, alam ninyo kung anong hawak nila bago papatayin, kausapin nila yung mga banal. I-denounce mo lang ang iyong pananampalataya at tatanggapin mo ang turo ng simbahan. Pero mas maganda, mas gusto pa nilang mamatay. Kasi alam ng mga banal na pagkatapos nilang mamatay, magpapahinga sila sa Panginoon. Kapag dumating ang Panginoon, mabubuhay sila uli. No? Walang magagawa ang mga kapangyarihang ito. Sapagkat ang Panginoon ay kasama siya sa mga banal na nililipol. Sabi niya dito, no? At lilipulin niya ang mga banal. This is a picture of relentless persecution. Ito yung larawan sa walang tigil na pagpatay ng simbahan na ang kanilang pinapatay umaabot ng 50 million. Ang First World War, 10 million ang napatay. Ang Second World War, 30 million. Mas marami pang pinatay sa dalawang gera ang simbahan kaysa First at saka Second World War. No? Were put to death by the people's swords. The Inquisition was both the creation and tool of people power for exterminating heretics. Ang tawag nila sa pinatay nila ay mga heretics. Nakasulat ito sa Pramta Bibliotheca, Volume 6, page 25 to 29. No? Ito yung mga referensya natin. Pero mula sa kanilang pagpapatay mula 300 hanggang 1700 bumangon ang mga reformador. No? Ang mga Walden's at mga mga Walden's at mga Begians na ang mga Walden's na nagtatago sa kabundukan ng Alps sa pangunguna ni Peter Waldo. Pinagsikapan ni Peter Waldo na ang Biblia ay hindi mawawala sa kasaysayan. Sinulat ni Peter Waldo ang Biblia at ang kanyang mga kasama. At kanila bumaba sila sa kapatagan para i-distribute ang Biblia na sulat ng kanilang mga kamay. No? At sa pangunguna ni Peter Waldo, ang iba sa kanila pinaaral nila sa university, nagiging missionary. Ang iba nagiging mga ngalakal ng mga tela, pero sa ilalim ng tela inilagay nila ang mga pahina ng Biblia. No? At sumibol ang liwanag sa buong Europa at mga iilan sa mga pari ay bumangon bilang reformador. Ang unang bumangon si John Wycliffe. Sinulat niya ang Latin na Biblia unto
English, no? si kaya nga mayroong tinatawag na the Wycliffe Bible. Bumangon sila ni Martin Luther, si John Calvin, si John Wesley at sa iba pang mga reformador, bumangon ang liwanag, no? Hanggang ang Amerika, no? At itong bansang Amerika, dahil may mga takas galing sa Europa, ito yung barko na tinatawag na Mayflower. Ang sakay sa barkong ito nasa 120 ka mga tao. At ito yung mga Protestant na dumating sa Amerika. Nang dumating sila sa Amerika, malayo sa persecution ng kapapahan, nagiging isang malaking bansa, at ang bansang Amerika nagiging Protestant nation, no? Bumangon si Napoleon Bonaparte, ang kanyang layunin, i-unite niya ang buong Europa. At nakikita niya ang Papa sa Roma ay hadlang sa kanyang pangarap. Inutusan niya si General Berthier, no? Kaya nga sa Encyclopedia Americana 1941 edition, in 1798, Berthier made his entrance into Rome, abolished the papal government and established a secular one, no? Ina-abolish ni Napoleon Bonaparte ang papacy. Kaya nga mula 1798 hanggang 1929, wala nang impluwensya ang kapapahan. Pero mula sa 1929, sa Treaty ni Mussolini, binigyan niya uli ng kapangyarihan ang kapapahan, binigyan ng kasundaluhan, sariling kasundaluhan, ginawa siya uli na isang bansa. At mula 1929, mabilis ang kapangyarihan ng kapapahan ngayon. At ngayon, nagiging superpower na uli. Ni-unite na niya ang lahat ng mga religion, at sa sunod na buwan, mayroon silang gagawin na global pact, no? Agreement between the government and the church. At abangan natin itong gagawin nilang global pact. Kasi magdadala ito sa one world religion, one world government, na ini-impose na uli nila ang issue dito ay ang kautusan ng Diyos at ang worship. The same issue in the last days, kasi ito yung hula ng Biblia. Gagawa sila uli ng batas, at anong batas nila? Yung common good. Kapag gagawin nila ang one world religion, ang magiging araw ng pag-asamba ay ang Sunday. Idideklara po ng Amerika yan sa huling kapanahonan. Abangan ninyo kapag ating itatalakay ang Amerika, no, in the prophecy. No, ngunit si Napoleon Bonaparte sa gera ng battle sa Waterloo, hindi din nagtatagumpay si Napoleon Bonaparte sa gera sa 1815. Natatalo si Napoleon Bonaparte ang kanyang mga kasundaluhan, at ang sumibol ang Amerika sa 1798. Dinideklara ng Amerika ang freedom of religion according to their conscience. Hinihiwalay ng Amerika at ang simbahan at ang gobyerno. Kasi sa panahon ng Dark Ages, ang simbahan at ang gobyerno nagiging isa, at ang nagdidikta ay ang simbahan. Ngunit nung nagdidikta ang simbahan, pinapatay niya ang mga banal. Malapit na rin po yan mangyayari sa ating kapanahonan. Sa huling labanan, ang simbahan at ang gobyerno magiging isa uli. At alam ninyo kung sinong magdidikta? Ang simbahan. At kapag magdidikta ang simbahan, magkakaroon uli ng persecution sa spiritual Babylon. Pero malapit na rin po ang panahon yan, darating na si Jesus Christ. Kasi nakahula po yon sa Biblia. Kaya nga sabi niya dito, ang dakilang hayop na iyong nakita na apat na mga malalaking empire ang babangon sa lupa. Ngunit ang banal ng kataas-taasan magsisitanggap ng kanyang kaharian, at aariin ang kaharian magpakailan-kailanman sa makatuwid bagay, magpakailan-kailanman. At kailan ito aariin ng mga banal ang kataas-taasan ng kaharian? Kapag darating si Jesus Christ. Ngayong gabi ating natatapos po ang ating pag-aaral. At alam ninyo, ito po yung climax sa chapter 11. Pagkatapos sa kapangyarihan sa maliit na sungay ay ang paghahatol na gagawin ni Jesus Christ. Ngunit kapag matatapos ang paghahatol na gagawin ni Jesus Christ, madidetermine sa paghatol na kanyang gagawin, sino ang mapalad na magtatagumpay na magiging kasama niya kapag siya maghahari sa sanlibutan ito. At ito yung madatnan niya na sasalubong sa kanya. No? Ang grupo na mga taong karapat-dapat
na magiging buhay kapag siya'y darating. Ngunit kapag tayo'y patay na madatnan niya, katulad ng batang ito na hawak ng anghel, bata pa namatay ang kanilang anak, ibabalik din ng sa kanyang magulang. Narito ang iyong anak na panganay na nahihiwalay sa iyo, no? Kasama ninyo ay magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Ang kaharian na i-establish ng Panginoon, hindi na mamamatay. Bakit? Wawakasan na ng Panginoon ang kasalanan. At ito po'y magpasimula kapag darating ang ating tagapagligtas. At sa sulat ni Apostol Pablo sa Tito 2:13, anong sabi ni Apostol Pablo? Hintayin yaong mapalad na pag-asa. Ano itong mapalad na pag-asa? Ang pagpapakita ng ating Panginoon, ang ating tagapagligtas na si Jesucristo. No? Hintayin ang pagdating ng ating Panginoon. No? Kailan siya darating? Kapag matapos na ang kanyang paghatol na ginagawa sa kabanal-banalang dako sa langit. At kung siya ay darating at kung ikaw ay karapat-dapat at katulad sa nakasulat sa Isaiah 25 verse 9, ito ang ating Diyos. No? Hinihintay natin siya at siya hinihintay narito, siya ay pumaparito at tayo hinihintay natin siya. No? At hindi lang niya ang ating paghihintay, kukunin tayo ng Panginoon, salubungin natin siya sa Panginoon, dadalhin tayo sa langit na bayan at mag-participate tayo sa ikalawang piece of judgment, sa millennial judgment. Sa gabing ito, dito natatapos ang ating pag-aaral at maraming salamat sa inyong pagtunghay at maasa ako na inyong naintindihan ang buong aklat ng chapter 7. Bukas ating pag-aralan ang chapter 8. At bago tayo magtatapos, ipanalangin ko kayo. Dakila naming Diyos, Ama naming banal, kami nagpapasalamat sa gabing ito na aming natapos ang pag-aaral. Pagpapalain mo ang paksang ito, huwag mong pababayaan na ito'y mauuwi sa wala, ngunit magbubunga ito ng mga taong mahanda sa salubong sa inyong ikalawang pagdating. At aming panalangin, inyong pagpapalain ang bidyong ito. Balang araw, Panginoon, mapapanood ito ng mga taong naghahanap ng katotohanan at naaakin silang makikita kapag kayo'y magpapahayag na. Salamat, Amang Banal, sa paggamit ninyo sa amin at pagpapalain mo kami habang aming gagawin ang iba pang mga kapitulo sa aklat ng Daniel. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.